Pinalit ng ombudsman ang pagbaligtad ni Orly Guteza kahit daw binawi niya ang kanyang testimonya laban kay Congressman Martin Romualdez. May nakahanda silang testigo laban sa dating speaker. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, una sa lahat, bakit ba nag-recant si Guteza? Jiggy, ayon kay Orly Guteza, ayaw na niyang muling magpagamit pa sa mga taong uhaw sa kapangyarihan. Yan nga yung nakasaad sa kanyang panibagong testimonya, no? At sinumpaang salaysay matapos niya ngang bawiin yung nauna niya nang sinabi may kinalaman o laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ikinanta nga ni Guteza ang dalawang personalidad na umano'y nasa likod ng pagsusulat at paggawa nung una niyang statement. Yan ay sina Senator Rodante Marcoleta at si ex-Congressman Mike Defensor. Ayon sa kanya, si Defensor daw ang sumulat or nagpuilit sa kanya, no, na gumawa ng ganitong salaysay at chinek daw ni Marcoleta yung kabuuan nito bago siya humarap bilang surprise witness sa Senado. At ayon nga raw sa kanila, silang dalawa daw talaga yung nasa likod ng mga testimonyang yan, yung pagde-deliver ng mali-malitang pera patungo kay Romualdez. Binasa nga ni Guteza yung kanyang bagong sinumpaang salaysay sa isang video message. Pakinggan natin yan. Sinimulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang pinabit na yun. Jiggy, sinabi rin umano kay Guteza na papangakuan siya, pinangakuan siya ng cash pati na rin ng scholarship para sa kanyang mga anak. Kapalit niyan, ilalaglag niya si Romualdez. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Guteza. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Ian, bukod kina Marcoleta at Defensor, may iba pa bang pinangalanan si Guteza sa bagong affidavit niya? Jiggy, isang bagong personalidad nga ay nabanggit dyan sa bagong affidavit niya yan. Yan ay si P3PWD Representative Rowena Guanzon. At ayon nga sa kanya, pinakontak daw sa kanya si Guanzon na anyay tutulong daw umano sana para i-correct yung kanyang testimonya na gagamitin dati sa pag-file ng kaso. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Guteza dyan. May isang biglang pumuntak sa akin na galing sa opisina ni Senator Marcoleta na nagsasabi, bibigyan ako ng numero ni Atty. Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pag-aayos ng apela. Jiggy, agad namang pumalag dyan si Guanzon at tinawag niya ngang sinungaling si Guteza. At ayon nga sa kanya, kaya lang daw binaliktad ni Guteza yung kanyang statement dati dahil may bago na raw siyang amo, which is si Romualdez nga raw. Pakinggan natin yung naging reaction dyan ni Guanzon. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. Maniniwala ba sa Guteza na mag-abogado ako para sa'yo? Ian, may payag na ba sina Marcoleta at Defensor kaugnay ng bagong salaysay ni Guteza? Jiggy, hanggang sa mga oras na to, wala pang binibigay na pahayag ang kampo ni Marcoleta. Pero kanina naman nakausap natin sa isang sit-down interview yung abogado ni Defensor na si Atty. Ferdinand Topacio. At ayon nga sa kanya, hindi na raw nila ikinagulat ang bagay na yan. As early as November last year daw, in-expect na nila na posibleng ang bumaliktad itong si Guteza. Pakinggan natin yung sinabi dyan ni Atty. Topacio. This is nothing new. It does not come as a surprise. Magre-recant yung mga yan. This is part of the harassment and intimidation. This has become a pattern under the present administration.
Samantala, Jiggy, may inilabas namang larawan si Attorney Levito Baligod na picture nga yan ni Guteza, no, kasama ang ilang maleta. Matatandaan natin na si Baligod ang tumatayong abogado at ng mga nagpakilalang dating bagman ni Zaldico. Giit ni Baligod, sangkot si Guteza sa pagdadala ng mga mali-maletang mga pera na yan. At ang larawan daw na yan ay kuha ng isa pang security detail ni Zaldico. At iyan, sinama ng ombudsman ng testimonya tungkol sa paghatid ng mali-maletang pera sa case build-up laban kay Romualdez. Itong mga pahayag dati ni Guteza, ito ba'y magpapahina sa ginawa niyang pagbawi sa kanyang sa kaso laban kay dating speaker? Jiggy, ayon sa isang pahayag nga na inilabas ng Office of the Ombudsman, wala naman daw dapat ikabahala. Lalo't mayroon pa raw silang 28 na testigo na handang magbigay ng direktang impormasyon o mga detalye may kinalaman sa transaksyon na kinasasangkutan ni Romualdez. Sumasa-ilalim na raw sa legal processes yung mga 28 na yan. At ayon nga sa Office of the Ombudsman ay mga taong naka-uniforme at nasa serbisyo pa rin daw yung mga yan at handa raw silang tumistigo laban sa dating House Speaker. Sabi pa ng Ombudsman, hindi na raw bago yung mga nangyayaring recantation, partikular na sa mga high-profile cases. Ayon nga sa kanila, classic pressure tactic daw kasi ito. Pero ang pagbababala nga nila kanina ay kung sino man daw ang manggugulo sa ginagawa nilang investigasyon ngayon ay maaaring makasuhan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Yan Suyu live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.